Amang Diyos ni Hesu Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay papanalin mo. Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitignan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing? Gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata. Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Pakibati muna ang mga katabi natin ng good afternoon. Tayo po ay nasa araw muli ng Biyernes, isang maulang hapon ng Biyernes. Bumubuhos muli ang ulan, may mga baha na naman, pero tayo nandito sapagkat tayo'y naniniwala sa pagbuhos ng biyaya at pagmamahal ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Bigyan natin ng palakpak, ng papurit pasasalamat ang ating pong Jesus Nazareno. Mas malakas sa palakpak para sa Kanya. Sabihin nyo sa katabi nyo, pinagpala ka ng Diyos. Wow. Amen. Pinagpala tayo ng Diyos. Alam ko ho, alam nating lahat, maraming hindi magandang nangyayari sa paligid natin. Marami tayong naririnig, nakikita, nababalitaang hindi kaaya-aya sa tainga, sa paningin, sa damdamin natin. Pero ganun pa man mga kapatid, wag natin hahayaang tayo'y tuluyang panghinaan, masiraan ng loob, mawalan ng pag-asa at pananampalataya dahil sa maraming bagay na nangyayaring ito. Kaya tayo nandito. Kaya ito ang tunay na pagpapala. Ito ang unang pagpapalang meron pa rin tayo. Pinagpala ka ng Diyos sapagkat sa awa ng Diyos, nandito tayo't naniniwala pa rin na kaya pa rin ng Diyos ayusin ang buhay natin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ang ganda ho ng ating ipinagdiriwang sa araw na ito. Ang tatay ko po nung siya'y nabubuhay, alam ko siya ay miyembro ng isang society, isang grupo sa simbahan, isang matandang grupo ng mga kalalakihan sa simbahan. Alam po ninyo yon? The Most Holy Name of Jesus Society. Meron bang mga lalaki ditong miyembro noon? The Most Holy Name of Jesus Society. Ang kabanal-banalang pangalan ni Jesus. At sa araw na ito, ang ating ginuguyod at pinagdiriwang ay ang kabanal-banalang o ang kabanal na pangalan ni Maria. Holy Name of Mary.
Paano magiging banal ang pangalan ni Maria, ganung siya'y katulad nating tao rin? Tandaan natin, minsan pang binati si Maria ni Elizabeth, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na nasa iyong sinapupunan, si Jesus na bukal ng kabanalan, si Jesus na kabanalan sa mundong ito, ay nasa sinapupunan ni Maria. Kaya ang kanyang kabanalan, ang kabanalan ng kanyang pamilya, ay ang kanyang pangalan ay nagmumula rin kay Jesus na kanyang banal na anak. Kaya nga, ang ganda ng ating salmo, habang binibigkas ninyo, habang sinasabi ninyo yung salmo natin, ang sarap sa pakiramdam, Diyos ko, ang aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Di ba ang sarap marinig nun? Kaya huwag kang laging nakatingin sa kayamanan ng ibang tao sa mundong ito. Ang nanay ko, wala man lang iniwan sa akin, puro bayaring utang. Ang tatay ko, wala man lang iniwan sa amin, puro kaaway sa kapitbahay. Wala na ba ako ibang mamanahin? Mga kapatid, mga magulang na nandito, alam niyo kung anong pinakamagandang ipapamana ninyo sa inyong maiiwan? Ang debosyon sa Poong Jesus Nazareno. Yan ang inyong pagsikapang iwan, ang isang pananampalatayang matibay at buhay. Ito ang lagi ko sinasabi, kapag pinalaki ninyong may takot sa Diyos at may kilalang Diyos ang inyong mga anak, wala kayong dapat ikatakot, tumanda o mawala man kayo. Kaya nakakalungkot makarinig ng kwento ng mga kapatid nating nakabilanggo. Dati nung nagmimisa ako sa city jail, tinatanong ko, ano ang nangyari po sa inyo? Sa mga lalaki, nagmamadalas ako magmisa sa male ward ng Manila City Jail noon. Anong nangyari sa iyo? Father, pinagbigyan ko lang yung request ng anak ko eh. Kasi naaawa na ako sa anak ko. Ako na kinukulit ng anak ko. Kaya kumapit na ako sa patalim. Nakakalungkot ho na may mga magulang na gagawin ang lahat kahit mali at masama para lang may maibigay sa kanyang pamilya. Para lang may maipamana sa kanyang anak. Yan ang ipapamana mo. Yan ang iiwan mo sa kanila. Tandaan natin, ang nabibilang na pera, ang kinaiinggitang material na kayamanan, ang kinakatakutang posisyon at kapangyarihan sa mundong ito, lahat ng yan may hangganan isang araw. May hangganan isang araw. Kaya nga ang napakaganda ng ating salmo, please, baunin po ninyo ito. Ilagay natin sa kokote at puso natin ito, Diyos ko, ang kapalaran ko, sana. Panginoon, huwag niyo pong pahintulutan na hindi na ito ang aking isipin, hangarin na manahin. Huwag naman po sana, Panginoon, na isang araw hindi ko namamalayan, sinisira at kinakain na ako ng mga makamundong material na bagay ng kapangyarihan ng mundong ito. Huwag naman po sana na ang aking pamilya ay nagkakawatak-watak, sinisira at nabubuhay na lamang sa kayamanan ng mundong ito. Lord, ito ang pagdasal ho ninyo. Tuwing pupunta kayo dito sa simbahan, ipagdasal ho ninyo na sana, Poong Jesus Nazareno, sana tulungan mo ako na hanggat ako'y nabubuhay pa sa mundong ito, hanggang dulo at huling hininga ko, kaligtasan, langit, at buhay na walang hanggan ang manahin ko. Ang manahin ng mga anak ko.
ang manahin ng mga kapatid ko, ang manahin ng mga mahal ko. Kaya ang ganda ng ating ebanghelyo. Sinasabi ng ating ebanghelyo ngayon, paano mo ba ituring ang sarili mo? Paano mo ba ituring ang kasama mo? Paano mo sila tignan? Anong tingin mo sa sarili mo? Anong tingin mo sa mga kasama mo? Lagi ko ito sinishare. Iwasan niyo po itong dalawang letter C sa inyong relasyon, sa inyong pagsasama. Una, ano yung unang C na iwasan ninyo? Competition. Ano yung unang C? Ulitin natin ng malakas. Ano yung unang C? Competition. Sabi ng ating ebanghelyo, huwag kang magaling tumingin ng mali, ng dumi, ng kapintasan ng mga kasama mo. Ang tingin mo lagi sa mga kasama mo, kapatid mo yan, nakakalimutan mo. Ang tingin mo, kalaban, kakumpetensya, nanay mo yan. Magulang mo yan. Pati anak mo, ang tingin mo, kalaban mo. Huwag kakumpetensya. Kahit alam mo, kahit sinasabi ng kalooban mo, gusto mong tulungan, pero ang pinapairal mo, wag. Baka maunahan ako. Baka maagawan ako. Baka matalo ako. Kakumpetensya. Competition. Paramihan, palakihan, pagalingan. Lagi ko itong binabanggit. Ang buhay, sa huli, hahatulan tayo ng Diyos, hindi kung sino ang nakakuha at nakaipon ng malaki, kundi kung sino ang nagsikap mabuhay ng mabuti. Ano yung pangalawang C? Ang unang C, competition. Ang pangalawang C, comparison. Ano yung pangalawang C? Lagi mo na lang kinukumpara ang sarili mo sa ibang tao. Lagi mong hinuhusgahan ang mga kasama mo. Kung kaya ko, dapat kaya mo rin. Kung meron ako, dapat meron ka rin. Sandali lang. Magkaiba tayo ng laman ng bulsa. Magkaiba tayo ng kakayahan nito. Magkaiba tayo ng pinagdadaanan, kinakaya at pinaglalabanan sa buhay. Kaya dapat walang lugar ang panghuhusga sa isa't isa, lalo na maging sa ating pamilya. Hindi pwedeng umakay ang bulag ng isa pang bulag. Sabi nga, hindi pwede na maging mas magaling ang alagad kaysa sa kanyang guro. Pero may pangako si Kristo, kapag naturuan ka, magiging katulad ka na rin ng iyong guro. Hindi pwedeng, ito lang ako, tama na ito. Hindi naman po natutuwa ang Diyos pag nakikita tayong naghihirap at mahirap lang. Hindi ginusto ng Diyos na mamamatay tayong mahirap at naghihirap pa rin. Araw-araw, kung gugustuhin natin, may magagawa pa rin tayo. It is not competition. It is cooperation. It is not competition. It is cooperation. Huwag tayong magkanya-kanya. Huwag tayong maging magkakompetensya. Tulungan natin ang bawat isa. Huwag lang natin pagkwentuhan ng problema ng bayan natin, ng pamilya natin. Ang pinakamahalaga, huwag ka nang dumagdag sa problema. Kung hindi mo rin mabibigyan ng solusyon, huwag ka nang maging konsumisyon. At pangalawa, hindi comparison, compassion. Hindi comparison, kundi compassion. Mga kapatid, huwag na tayong magpasa ng galit, ng sama ng loob. Pwede naman tayong magalit sa mga nangyayari sa paligid natin, pero huwag mo nang paramihin ang mga taong galit.
Huwag mo nang paramihin ang mga taong masama ang loob. Pwede mo namang putulin ng ikalat yon eh. Imbis na sulsulan natin, dagdagan natin ang sama ng loob at galit, pagtulong-tulungan natin kung paano sa ating maliit, simple, pero tamang pamamaraan, hindi man tayo makapagbigay ng ultimate solution, hindi na tayo dumagdag sa maraming konsumisyon. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa tulong ng banal na pangalan ni Maria, sana ito ang manahin natin mula sa kanyang anak na si Jesus. Ang maging mapagpatawad, mahinahon, ngunit makatarungan at gumagawa pa rin ng kabutihan. Nawa, ang buhay natin na meron tayo ngayon ay maging isang mabuti at tamang pamana sa mga iiwan natin pagdating ng panahon. Amen.